Hilton Hotel Room 1202. Inilagay ni Sky Ignacio ang take-out box sa pintuan. At kakatok na sana siya nang makita niyang hindi nakasara ang pinto. At may natitira pang puwang. Magalang siyang kumatok sa pinto ng 2 beses. "Hello? Take-out is here." Walang tugon sa kwarto. Isang bugsong malamig na hangin lamang ang umihip mula sa puwang. Hindi niya maiwasang manginig at magtaas ng boses. "May tao ba dyan? Nandito na po ang take-out niyo." Nanatiling tahimik ang loob. Maingat niyang itinulak ng kaunti ang pinto at sinilip ang loob. Madilim at walang ilaw. Wala siyang makita. Umalis ba ang nangungupahan? Ilalabas na sana niya ang kanyang cellphone para tumawag, para magtanong. Nang may biglang kamay na parang bakal mula sa likod ng pinto, at bigla siyang hinila papasok. Ang malakas na pwersa ay parang buhawi, at nakaramdam siya ng matinding pagkahilo, parang umiikot ang langit at ang lupa. At sa oras na tauhan siya, ang kanyang katawan ay durog na nasa sofa. Mabigat ang pakiramdam. Madilim ang silid. Ang makapal na parang tinta sa lahat ng dako, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng partido. Malabo lang niya nakikita ang isang paris ng mga mata, na bahagyang sa dilim ang kanyang sitwasyon ay nagsabi sa kanya na ang taong iyon ay isang lalaki at siya ay napakalakas. Sinubukan niyang itulak ito palayo, ngunit nang dumampi ang daliri niya sa balat nito, bigla itong nanginginig at tumalbog na parang tinusok ng karayom. Siya ay hubot-hubad, at ang kanyang balat ay kasing init ng apoy na para bang malapit ng masunog. Nataranta siya ng husto. Pilit na pinipilit sa sarili na manatiling kalmado. I'm here to deliver the food. Rice with chicken and abalone mushroom." Bagamat sinubukan niyang kontrolin ang kanyang naninigas na dila, medyo nanginginig pa rin ang boses niya. "Hindi ako interesadong kumain yan. Gusto ko ikaw kainin ko." Mababa at paos ang boses ng lalaki. Ang kanyang katawan at ang kanyang mainit na hininga ay nakapalibot sa kanya sa manipis niyang damit. Halos maramdaman niya ang matitigas nitong kalamnan na kasing tigas ng bakal. Lasing siya. Nagiging madali para sa kanya na lamunin siya ng buhay. Naku, makapal ang balat ko at parang karton ang lasa. At may sakit ako. Mayroong malubhang nakakahawang sakit. Yung tinatawag na AIDS. Kung kainin mo ko, makukuha mo ito. Sige ka. Nasa labas lang ang inyong take-out. Ihatid ko para makakain mo, okay? Sabi niya sa nakikiusap na tono upang makitungo sa isang lasinggo. Kailangan niyang dayain ito at huwag pukawin. Ngunit ngumisi ang lalaki. "Little demon, huwag mo akong pagsalitaan ng kalukuhan. Dalhin mo ang iyong sarili sa akin." At dahil doon, halos pinunit niya ang damit na matagal na niya itong hawak. Noon lamang napagtanto ni Sky ang kanyang intensyon. Sa sobrang takot niya ay wala na siyang pakialam. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para suntukin at sipain niya. Sinubukang kumawala, ngunit hindi ito nakatulong. Ang lahat ng kanyang pakikibaka ay halos walang kahulugan sa lalaki. "Please, let me go. Nandito lang ako para maghatid ng take-out mo, please." Umiyak siya nang nagmagmakaawa. "Naglalaro ka ba ng hard to get?"
Ang sigaw niya ay parang inis sa kabilang partido. Kinurot niya ang baba niya at ginawaran ito ng kaunting pwersa. Dahilan para mapaungol siya sa sakit. Pumunta talaga ako dito para maghatid ng pagkain. Siguradong lasing ka at parang nilalagnat ka rin. Ikukuha kita ng malamig na tubig para pabawasan ang init ng katawan mo, okay? Napahikbi siya. Kumalat ang mainit na hininga ng lalaki at halos masunog ang pisngi niya. Ayoko ng malamig. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang ang makakapatay ng apoy sa loob ko. Habang nagsasalita siya, may hinahabol ang kanyang busis. At sa matagal na nilalamon ang kanyang isip at sentido. Please, let me go. Wala akong makita at hindi ko alam kung sino ka. Magpapanggap akong walang nangyari ngayong araw na ito. Para siyang tuta na nahuli sa kuko ng leon. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Natakot siya baka anong gawin sa kanya. Gayunpaman wala siyang magawa kundi magmamakaawa. Ngumisi ang lalaki na may kung anong pangungutya. Stop talking nonsense. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nainip na hinalikan siya. Isang matinding sakit ang dumating at halos himatayin siya. Parang nahulog ang puso niya sa langin. Tuloy-tuloy itong bumagsak at bumagsak. Sa huli bumagsak ito sa bato at nagkapira-piraso. Alam niyang nawalan siya ng isang mahalagang bagay at ang kanyang mga luha ay bumagsak sa kawalan ng pag-asa sa dilim. Wala siyang ibang makita kundi isang malaking anino na kumawag-kawag sa harap ng kanyang mga mata ng mahabang panahon bago ito tumigil. Madalim pa ang silid at ang lalaki ay nakahiga sa tabi niya. Para siyang nakatulog pagkatapos mabusog o malasing. Pinilit niyang bumangon. Hinanap ang mga nagkalat na damit sa baba, isinuot at tumakbo palabas ng silid. Hindi niya maalala kung paano siya nakabalik sa kanyang apartment. Patuloy na nagre-ring ang phone niya. Matagal siyang nakabalik sa baba. At sinagot ang telepono. Sky, halika rito dali. Si Zia, hindi maganda ang kalagayan ni Zia. Busis ni nanay sa phone. Marahas siyang nanginginig. Mula sa baba at na madaling lumabas sa ward, nandoon din sina Tito at Tita. Kumusta si Zia? Nag-alalang tanong niya. 2 oras na ang nakalipas. Biglang tumigil ang puso ni Zia. Fortunately, the doctor did the emergent rescue. In time and she recovered. Humihikbi ang ina ni Sky. Inilagay ni Sky ang kanyang braso sa kanyang balikat. Ang kanyang ina ay isang mahinang tao. Kung may mangyari man, Sky, 3 taon na nakahiga ang kapatid mo. Hindi ko alam kung kailan siya magigising para mabuhay siya. Malaki na ang utang ng pamilya mo. Meron ka bang kailanman naisip kung ano ang gagawin sa hinaharap? Napabuntong hininga ang tiyuhin. Kung magpapakasal ka sa pamilyang Anderson, malulutas lahat ng problema. Mabilis na sumunod si Auntie. Magpapakasal sa pamilyang Anderson? Ilang beses na nila siyang kinumbinsi sa lalaki ang Ilang beses na nila siyang kinubinsi. Ang kasal ni Sky ay parang tumalon sa isang hukay ng apoy. Napakamot ng ulo ang ama ni Sky, Ignacio. Hindi niya kayang saktan ang kanyang anak. Ang pinakamalaga ngayon ay ang pagalingin si Zia. Ang pamilya ni Anderson ay mayayaman at makapangyarihan. Matapos ikasal si Sky sa Anderson family, Chuck na makukuha ng Anderson family ang pinakamahusay na doktor na magpapagamot sa kanya. Pagka magising pa siya, kinurot niya titildi ang mga labi.
Naikuyom ni Sky ang kanyang mga kamao at ang mga mapupulang labi ay nakalapat sa isang tuwid na linya. Kasing liwanag ng araw ang kanyang desisyon. Itay, Nay, gusto ko magpakasal sa pamilyang Anderson. Hanggat maiiligtas niya ang kanyang kapatid, kahit na kailanganin siyang umakyat sa bundok ng mga espada o bumubulusok sa dagat ng apoy, gagawin niya ito. Mahusay. I'm going to inform the Anderson family right now. Ngumiti si tita. Hindi maipaliwanag at mapalinlang na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Walang tunog at hindi gumagalaw. Pagkalipas ng 3 araw, ipinadala ng mag-asawang Ignaciong family ang kanilang anak na babae sa paliparan. Nakipagsundo sila sa pamilya ng panganay na tiyuhin na ang kanilang anak na babae ay magpapakasal lamang bilang kapalit ni Liza Ignacio. Si Sky Ignacio na nasa eroplano na. Huminga ng malalim si Sky at hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang makinis na pulsuhan. Nabitawan niyang kanyang bracelet ng gabing iyon at naiwan sa hotel. It was relic na iniwan sa kanya ni Sean. Iyon ang pinakamahalagang bagay niya. Palihim siyang bumalik sa hotel para hanapin ito. Ngunit wala na. Naisip niyang palihim na kinuha ng lalaki ang bracelet. Ni-rape siya at ninakaw ang gamit niya. Siya ay dapat na isang marumi at kasuklam-suklam na pervert. Isang araw, mahahanap niya at maibalik ang bracelet na iyon. Sa paliparan ng San Rafael, ang taong dumating para sunduin si Sky Ignacio, na si Leo ang mayordomo ng pamilya Anderson. Ang pamilya Anderson ay ang numero 1 mayamang pamilya sa San Rafael. Ang pamilyang Ignacio ay isang ordinaryong pamilya lamang. Ang dahilan kung bakit nagawang ipakasal ng pamilya Ignacio ang kanilang anak babae sa pamilya Anderson ay dahil maluwalhati ang pagkamatay ni Lolo Ignacio upang iligtas si Old Master Anderson noong siya ay nagtatrabaho bilang driver. Kaya personal na inayos ni Old Master Anderson ang kasal. Pinayagan ang anak ng isang hamak na pamilya na pakasalan ng isang mayamang pamilya noong nakaraang buwan. Noong nakaraang buwan na admit sa ospital ang matandang Anderson, umaasang ikakasal ang kanyang apo sa lalong madaling panahon. Kaya nagpadala siya ng isang tao sa Ignacio family para mag-propose ng kasal. Si Liza Ignacio na dapat ikakasal sa Anderson family ay nawawala ng hindi inaasahan. 2 linggo na ang nakaraan. Walang papipilian si Uncle Ignacio kundi hikayatin ang kanyang kapatid na hayaang pakasalan ni Sky Ignacio ang binatang Master Anderson. Palaging iniiwasan ng pamilyang Anderson ang media at ang mga larawan ng young master ay hindi pinapayagang ipopost online. Ngunit matagumpay pa rin nakahanap si Liza Ignacio ng ilang impormasyon tungkol sa young master. Hindi lamang siya kalbo ngunit meron siyang mga pangit na katangian tulad ng mataas at mababang kilay, mga mata ng daga at isang bulok na ilong, namamaga ang labi, puno ng pimples sa mukha. Isa siyang malaking pangit at matabang lalaki. Marami rin siyang kakilakilabot na quirks. At higit sa lahat siya ay bakla at nagkagusto sa mga lalaki. Para kay Sky Ignacio, buti na lang bakla ang lalaking ito. Nangangahulugan ito na hindi niya pipilitin ang pakikipagtalik sa kanya. Habang naglalakad papasok sa villa ng Anderson family, nasilaw siya sa mga kaningningan ng villa at she felt like an ancient country bumpkin coming to a wonderful palace.
Sa unang pagkakataon sa bulwagan, ang malaking sofa sa gitna ay gawa sa balat ng buhaya. Ngunit hindi komportable si Sky na umupo dito. Nakaupo sa tapat niya si Madam Anderson, ang kanyang magiging biyanan. Si Madam Anderson ay maganda na may taglay na dignidad sa kanyang mga buto. Pagkatapos humigop ng itim na tsaa, tiningnan niya si Sky na may malamig na indifferent gaze with a hint of undisguised disgusting. Paano niya pinayagan ang kanyang anak na pakasalan ng isang babaeng hindi karapat-dapat sa kanya? Kung hindi dahil sa huling sinabi ng matandang Anderson. Ikaw si Sky Ignacio? Walang pakialam ang tono ni Madam Chloe. Oo, maingat na tumango si Sky. Ikaw at ang iyong pinsan ay mga anak ng pamilyang Ignacio at pareho sa inyo magpapakasal sa aking anak. Itinuring namin at tinupad ang aming pangako. Ang 10 milyon na bride price na gusto ng iyong tiyuhin. Ako may magpapadala nito. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Madam Chloe Anderson na napapakita ng panunuya. Nakita ni Sky ang ekspresyon nito at nakaramdam siya ng hindi komportable at pagkabalisa. Bakit hindi alam na humingi ng 10 milyong piso ang kanyang tiyuhin sa pamilya Anderson bilang mga regalo sa kasal? Ginagawa ba niya ito para sa mga medikal na bayarin ni Zia? Sa pirang ito mababayaran ang kanyang mga magulang ang kanila mga utang at makakuha ng pinakamahusay na doktor para kay Zia. Ang pag-iisip nito nagbigay ng kapayapaan ng isip ni Sky. Ang dahilan kung bakit siya magpakasal ay para iligtas si Zia. Salamat po, madam. Nahina ang boses ni Sky. At tumingin siya kay Sky na para bang si Sky ay isang pulubi na napapasalamat sa isang benefactor para sa kanyang kawang gawa. Siniyasat ni Madam Chloe ang background ng pamilyang Ignacio at ang kanyang pamilya ay kasing mahirap ng isang pulubi. Okay, I'm tired. Hayaan mo si Yaya Mel na ang bahala sa iyo. Kinawayan ni Madam Chloe Anderson ang yaya na si Mel at tumakyat na sa itaas na para bang ang pagtitig kay Sky ay pagalit. Lumapit medyo ang may edad na babae na nakatayo sa tabi ni Madam Chloe. Miss Sky, sunod ka sa akin. Dinala ng babae si Sky sa ikatlong palapag at inilagay siya sa unang silid sa kaliwa. Ang silid ay pinalamutian ng isang itim at puting iskim ng kulay na may hindi gaanong karangyaan. Ang pinakapansin-pansing tampok ay ang malaking mural sa dingding na nagpapakita ng isang parang buhay na cheetah na tila maaari itong tumalon anumang oras. Si Sky ay pagod na pagod. Kailangan niya ng mainit na paliguan at mahimbing na tulog. Nakahiga sa jacuzzi at komportable siya na halos makatulog. Kinailangan niyang aminin na ang mga mayayaman ay talagang magaling magsaya sa buhay. Nang sumapit ang oras ng hating gabi, isang matangkad at gwapong lalaki ang lumiktaw na parang Diyos. Ang kanyang mga hakbang ay maganda at ang kanyang mga kilos ay lahat ay ipinanganak na may maharlika. Tahimik sa hall at tulog na ang lahat. Walang nakakaalam na babalik na siya. Ang ikatlong palapag ay ang kanyang eksklusibong teritoryo na makita niyang bukas ang ilaw sa banyo. Nagsalubong ang makilay niya at bakas sa mga mata niya ang hinala at sama ng loob. May umaagos na tubig sa banyo at mahinang sigaw ng babae. Parang humihingi ng tulong. Sinipa niya ang pinto. Ang malaking bathtub ay nabuhusan ng tubig at isang hubad na babae na parang nalulunod. Tulong! Tulong! Saan
nanggaling ang tanga? Hinawakan siya nito at marahas na inihagis sa malamig na sahig. Humiga si Sky sa sahig at marahas na umubo. Nakatulog siya sa bathtub. Nasilaw dito at nabulunan ng ilang lunok ng tubig. Hindi siya makabangon at muntik na siyang malunod. Salamat sa pagligtas sa akin. Umubo siya ng husto bago naghahabol ng hininga. If you want to die, change the place. Huwag mong dumihan ang bathtub ko. Isang mahinang ungol ang ibinigay ng lalaki. Ang kanyang titig ay malamig at mabagsik, na parang isang matalas na talim. Puno ng paghahamak na parang nakakita ng isang hangal. Katawa-tawa, sorry nakatulog ako. Hindi sinasadyang ipaliwanag niya sa isang mababang busis. Nang tumingala siya, bumilis ang tibok ng puso niya, na naging natural shock reaction niya. Matapos makita ang isang gwapong lalaki, napakagwapo ng lalaki na sa harapan niya. Napaka-perfecto niya na hindi man lang siya nagmukhang mortal na nabubuhay sa mortal na mundo. Isang malalim na lamig lang ang nanggaling sa kanya. Para siyang isang malaking bato ng yelo at pinalamig siya sa pananatili sa banyo. Baboy ka ba? Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakabaluktot sa isang sobrang sarkastiskong arko. Baboy lamang ang maaaring maging hangal na makatulog sa paliguan at muntik nang malunod ang sarili. Namumula sa hiya, napagtanto niyang hubot-hubat at tumitig habang hinahawakan ang tuwalya at ipinalot sa katawan niya. Ikaw, pwede ka bang lumabas? Mapula at mainit ang buong katawan. Para siyang pinakulo ang hipon. This is my bathroom. Ikaw na dapat ang umalis dito. Bahagyang naningkit ang mga malalim na pitch na mga mata ng lalaki at isang malamig na kinang ang lumitaw. Kinilig siya at niyakap ang braso niya. Sino ka? Sino ka? Tanong niya. Ako ay... Huminto siya, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang pagkakilanlan. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang mga salita. Ako ay isang bisita dito. Bago niya matapos ang kanyang pangusap, sinabi niyang naiinip. Bibigyan kita ng 30 segundo para mawala sa sahig na ito. Obviously, wala siyang pakialam sa identity niya. Kinabahan siya at hindi alam ang gagawin. Sinabi niya sa kanya na lumabas ng gusali, hindi sa banyo. Sa sahig na ito ang kwarto niya. Kung hindi niya hayaang manatili siya sa sahig na ito, saan siya matutulog?